Gusto mo ba mag-livestream gamit lang ang cellphone? At naghahanap ka ng magandang livestream app? At gusto mo din mag-level up ang iyong livestream setup? So sa video na ito ipapakita ko sa inyo kung paano mag-livestream sa Facebook gamit lang ang cellphone. So let's go, simulan na natin at huwag sana kayo mag-skip. And make sure na mapanood mo muna itong buong video para masundan mo at magawa mo ng tama. And hindi kayo magka-problema mamaya. So ang pinakauna natin gagawin ay pumunta tayo sa ating Google Play Store. At dito kailangan lang natin i-download ang application na ito, na ang pangalan ng app na ito ay Prism Live Studio. So i-search lang natin. Ang napakaganda dito guys ay hindi na natin kailangan ng dalawang device or computer. Kailangan lang natin i-download ang app na ito at talagang magle-level up ang ating live stream setup. Meron na siyang 4.8 ratings, 40,000 reviews and more than 5 million downloads. So ayan, download lang natin. Pabilisin lang natin para hindi kayo maboring at sana mag-enjoy kayo habang nanonood. So ayan, kapag okay na pwede na tayong pumunta sa mismong apps. So i-open lang natin ito. And then ito na yung unang makikita natin dito. Dito kailangan muna natin dito mag-sign in. Maraming paraan para mag-login tayo dito. Una, pwede natin piliin yung continue with Facebook. Pangalawa, yung Google account. And then pwede rin kayo dito sa sign up with email. So ganito halimbawa, kapag nag-login kayo gamit ang Facebook, mapupunta agad kayo dito sa Facebook at pipiliin nyo lang yung account nyo. Dito nakasave yung password ko sa Facebook app kaya rekta na siya mag-login. At nandito na tayo sa permission, then pindutin lang natin itong continue as para maka-login gamit ang account nyo sa Facebook. Then pwede rin naman dito halimbawa kung mas preferred nyo yung Google account. For example, for me lang, mas gusto ko dito mag-login gamit ang Google account. Then pumili lang kayo sa Google account nyo. Then dito pindutin nyo lang itong OK. Kailangan nyo lang i-allowed permission para magamit ang Prism Live. Allow Prism Live to take pictures and record video. So yes, while using this app, allow Prism Live to record audio. Then yes, allowed nyo lang itong lahat dahil kailangan natin yan. Like halimbawa is gagamit tayo ng mic or audio pag nagsasalita while in live stream. And also allow Prism Live to access photos and videos on the device. So kailangan din natin allow para mag-add ng picture with live streaming overlay or streamer frame design. At then next mapupunta na tayo dito. Dito pwede nyo itong basahin kung masipag kayo. So dahil tamad tayo, pindutin nyo lang itong close or do not show again. So dito na tayo sa pinaka menu. As you can see, mapapansin nyo na marami palang feature o pwedeng gawin sa app na ito. Pero ang purpose natin dito is para mag-live stream, so pindutin lang natin itong screen dito sa part na ito. So lalabas agad dito, please allow the launching of Prism Live on top of other apps. Pindutin lang natin itong OK. Then mapupunta tayo kusa dito sa settings at kailangan natin hanapin dito yung Prism app at i-allow din natin. Ang purpose nito is kailangan mag-run yung Prism Live Studio while nasa games tayo or habang naglalaro ay running parehas yung dalawang apps ng sabay. Then naka-display yung streaming app na Prism Live while in games. So pindutin lang natin itong icon. Then dito kung napapansin nyo, may dalawa tayong pagpipilian dito, portrait or landscape. Dahil nga magla-live tayo ng Mobile Legends or Honor of Kings, Call of Duty or PUBG, ang lalaruin natin or iba pa na naka-landscape. So ang gagawin natin dito is i-landscape nyo mismo yung cellphone nyo or device nyo. Or pag nandito na kayo sa part na ito, i-landscape nyo na agad yung cellphone at kusa na siyang mapupunta sa landscape. So para aware kayo na hindi gagana yung pagpindot nyo kung di nyo i-landscape. Then next, pindutin natin ito para mag-set up ng live stream display. Tapos ito na yung pinaka-screen capture natin, so imagine nyo na ito yung makikita sa screen o live stream natin. Then pindutin nyo lang yan kung gusto nyo naman i-set sa baba or sa taas. So mas maganda kung sa gitna. Then pindutin nyo lang ulit. Actually pwede na tayo mag-live stream nito pero gawin natin yung basic setup na magpapaganda ng live stream setup natin. So pindutin nyo lang itong plus sign. Then pwede tayo dito mag-add chat sa screen or maglagay ng display ng comment sa live stream na makikita sa screen. Pindutin nyo lang ito. Pwede ito palitan ng chat color, font and style. Then pag okay na, pindutin nyo lang itong save. Din ito na siya, halimbawa pwede nyo ito ilagay sa gilid ng screen or kung saan nyo gusto ilagay. So liitan natin siya ng konti, din dito natin ilagay sa right portion ng screen. Then pag okay na, pindutin nyo lang ulit. At pagkatapos pindutin nyo ulit yung plus sign. At sa part na ito mag-a-add naman tayo ng image. Maglalagay tayo ng live stream design overlay. So dito pala mga idol, gumawa ako ng stream design sa Canva. Pinaghandaan ko talaga ito para sa inyo at maipakita ko sa inyo. And again, optional lang naman ito at hindi ito kailangan. Pwede naman tayo mag-live stream na walang ganito. So pumili lang tayo dito at pagkatapos pindutin lang natin yung add. Din pindutin nyo lang ito at pwede natin ito i-resize. So para mas mabilis, pindutin nyo lang ito at kusa na itong magsiset ng mas maayos. So ganito yung halimbawa guys, meron na tayong stream overlay design na ginawa natin sa Canva. So pindutin lang natin ito. So edit na lang natin guys kung gusto pa natin palitan na mas okay. So pumili lang tayo dito guys. Pagkatapos pindutin yung done. So sa tingin ko mas preferred ko yung ganito
ganitong design sa live stream natin. Naglagay lang tayo dito sa baba ng mga logo ng social media platform, so maganda ito kung content creator ka. Para talaga sa'yo itong ganitong design. Din pumindot lang ulit tayo sa gitna. Then pindutin natin itong layer sign. Dito may mga layers tayo dito. Pindutin nyo lang itong image tapos hold nyo lang ito. At ilagay nyo ito sa pinaka last part, so dapat ang image ang pinaka nasa huling layer katulad nito. Din pindutin lang natin ito para ma-review natin. So ganito na halimbawa yung display ng live stream natin na nasa gitna yung screen capture. Then next pindutin nyo lang sa gitna, then pumunta ulit tayo sa plus sign. Para mag-add ng tinatawag na VTuber. Pindutin nyo lang itong sa pinakababa. Then dito marami tayong pwedeng pagpilian, so pumili lang tayo ng gusto natin ilagay kung gusto nyo lang naman. So like halimbawa ito yung ilalagay natin. Then piliin nyo lang tapos pindutin natin yung add. So dito pwede natin ilagay sa pinakagilid. Ang kagandahan nito is pag naka-on yung mic mo ay parang nagsasalita din itong VTuber. So ito halimbawa yung ilalagay natin dito. Din kapag okay na pindutin ulit natin itong sa gitna na screen capture ng 2 beses. So sa wakas natapos na tayo sa screen display. So guys, kung nandito ka na sa part ng video na ito ay ang ibig sabihin ay gusto mo talaga malaman kung paano mag-live stream. At kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ang video na ito sa'yo ay maaari ba kayong mag-like and subscribe sa ating video. At gusto natin pasalamatan ang ating mga mabubuting commentators at mga nagla-like ng ating video and ang ating mga subscriber. Malaking bagay ito at sobrang na-appreciate na namin ng sobra. Again, maraming salamat sa inyong lahat. At kung bago ka lang dito sa ating channel ay huwag mong kalimutan mag-like and comment at para ma-notice namin yan. At bilang pasasalamat na rin kung nakatulong ang video na ito sa'yo. Then balik tayo dito. So pindutin lang natin ito. Tapos pindutin natin itong button sign na ito kapag ready na kayo. Tapos mapupunta kayo dito. At pipili lang kayo kung saang platform ba natin gusto mag-livestream. So tayo ang pipiliin natin siyempre is ang Facebook. Dito may dalawang choices. So piliin natin itong sa taas na connect to Facebook. Dahil isang cellphone lang ang gamit natin at walang PC. So mapupunta kayo dito pusa sa Facebook app. Then kailangan lang natin mag-login. So piliin lang natin yung account natin. So dito guys, dati nang nakalogin yung Facebook account ko sa Facebook apps. Kaya rekta na itong nag-login. At hindi na tayo nag-type pa ng password. Dito naman sa my channel kailangan naka-on yan at dito kailangan connected sa Facebook. So next pindutin lang natin ito. Dito pwede nyo itong palitan itong caption. Ito na rin yung magiging caption natin or description sa ating Facebook livestream. So nasa sign nyo lang kung ano yung ilalagay nyo. So for example lang ito yung ilalagay natin. Welcome to our livestream, thanks for subscribe. And thank you for joining, so bahala na kayo kung ano ilalagay nyo. Then back na tayo. Next naman is pindutin lang natin yung itong timeline. So siyempre nasa everyone tayo dapat dahil gusto natin naka-public and then pwede naman kung friends lang or then private. Then dito naman kung meron kayong Facebook page ay pindutin nyo lang ito. Then kailangan nyo ulit itong allowed permission. Pindutin nyo lang itong continue. Now pwede na natin piliin yung Facebook page natin, pwede rin naman sa profile lang. Tapos next pwede na tayo bumalik dito. Then again iset nyo lang ito sa timeline kung gusto nyo dito mag-livestream. So dito muna tayo sa Facebook page. So pindutin lang natin itong save. Pindutin nyo lang itong nasa gilid na 1080p. So unahin muna natin itong stream quality. Dito naman kung mataas ang graphics mas maganda, pero dapat malakas din ang internet connection nyo or wifi at kaya ng cellphone nyo. So next balik ulit tayo. Dito naman tayo sa video quality. Dito pwede nyo piliin yung adaptive kapag kung sakaling mahina ang internet nyo ay kusa na itong mag-a-adjust or pwede nyo din ilagay sa fixed. So sunod dito naman tayo sa bitrate. So siyempre mas mataas mas maganda, pero kung hindi naman kaya ay dito na lang tayo sa recommended. So piliin lang natin kung anong naka-recommended na bitrate, so depende yan sa lakas ng internet connection natin. So ayan, hanggang 10,000 yan. So next dito naman tayo sa FPS or ang ating frame rate. So dito naman nasa 30 FPS lang siya, so hindi pa supported ang 60 FPS, so nasa 30 FPS lang muna tayo. Pero guys, huwag kayo mag-alala dahil solid pa rin yung performance ng live natin. So ang last naman is yung ating keyframe interval, so nakalagay na siya sa 2, so para sa atin mas okay na yan, delay siya ng mga 2 seconds lang naman. Then after nyan pwede na tayo bumalik. So i-back lang natin ito and then pagtapos na tayo pwede na tayo magsimula mag-livestream. So ang gagawin lang natin is pindutin natin itong icon na ito. So bigla itong lalabas na do you want to save the live video on the device. So siyempre it's a big no na dahil hindi na natin kailangan ma-save sa cellphone ang livestream natin, baka ma-full storage pa tayo. So before kayo mag-livestream dapat matapos nyo muna itong video na ito. So dito na tayo sa part na ito, so kapag andito na kayo dapat ready na talaga kayo dahil magre-reflect na ang livestream nyo sa Facebook after nyo ito ma-okay. So start recording or casting with Prism Live, so pindutin nyo lang itong start.
So finally dito nagsimula na ang ating live stream. So dito kung napapansin nyo ito gumagana ang ating microphone dahil naka-earphones ako ngayon. So kung sakaling nagsasalita tayo maririnig yan sa ating live stream. So off lang natin dahil mas preferred natin walang mic. Itong screensaver pwede kayo dito pumili kung anong gusto nyo na design. So usually guys gagamitin nyo lang itong screensaver or screen protection kapag halimbawa ay magpo-post live muna kayo. So for example itong hide broadcasting screen. So ganito lang naman ang lalabas sa ating live stream. So balik natin sa dati yung screen protection. Then after nyan pwede na tayo pumunta sa kung anong gusto nyo livestream na games or kahit anong laro ay pwede. So for example dito tayo sa Mobile Legends. So kung nakikita nyo guys na may icon dito sa gilid at yan yung palatandaan na ongoing na ang ating livestream. So pindutin lang natin ito. Dito guys kung nakikita nyo may isang viewers na tayo. Dito naman pindutin lang ito kapag gusto nyo i-enable ang screensaver or screen protection para sa privacy. Then huwag nyo kalimutan i-turn off ulit kapag okay na. Tapos dito pwede nyo pindutin for preview yung live stream. Dito naman guys is kung gusto nyo i-adjust yung volume para maganda yung sounds natin at hindi sabog. So kapag tapos na tayong mag-livestream at gusto na natin mag-end livestream ay pwede na natin itong pindutin itong end. Then kung saan na itong mag-e-end livestream. Dito wala na kayong pipindutin pa. At pwede nyo na panoorin ang yung livestream broadcast sa Facebook. At additional pala kung gusto nyo ng walang watermark ng Prism Live ang livestream nyo ay pwede nyo itong gawin. Pumunta lang kayo sa settings ng Prism Live Studio at hanapin nyo lang ang cancel watermark at i-disable nyo lang ito. So before pala kayo mag-start ay make sure na naka-on ang DND or Do Not Disturb. Para makaiwas kayo sa mga notification while kayo ay nagla-livestream sa Facebook. At na-appreciate namin ang suporta nyo. Maraming salamat sa like and subscribe. So sana nakatulong ang video na ito at sana na-appreciate nyo rin.